Justin Brownlee, posible lang makapaglaro sa darating na January 13, pero ang tanong mga kabasketball, ipapahiram kaya ng SMC si Justin Brownlee bilang naturalized player ng ating Gilas Pilipinas o isasalang nila agad ito sa PBA para mga makatulong diyan sa defending champion na Barangay Ginebra? At MPBL magkakaroon ng selection ng mga players. Pero bago yan, hihingi lang ako ng isang like at subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa inilabas na balita nitong nakaraan ni Dadin Quinito Henson patungkol nga dito sa naging kaso ni Justin Brownlee, ay sinabi niya na kung pagbabasehan nga yung huling naging kaso ng gumamit ng cannabis diyan nga sa Team USA na si Jordan Bell, ay pinatawan nila ito ng 3-month na suspension matapos nga magpositibo ito diyan nga sa ginawang testing sa kanya. Ngayon mga kabasketball, etong si Justin Brownlee, ang effectivity ng kanyang suspension ay October 12. Ibig sabihin, kung ganun din yung ipapataw sa kanyang parusa na 3 months, January 13 ay pwede na siyang makapagbalik sa paglalaro diyan sa ating national team o sa PBA. Ngayon ang tanong mga kabasketball, isasalang ba ng SMC etong si Justin Brownlee para maghanda dito sa ating laban, no? Dito sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers na magaganap sa February ng 2024, kung saan makakalaban nga natin yung Chinese Taipei, Hong Kong, saka New Zealand, or papupuntahin na kagad nila ito dito nga sa Barangay Ginebra na hindi masyadong maganda yung performance ngayon, no? Pang-apat lang sila at pwede pang bumaba yan kung matatalo sila. At syempre alam naman natin na itong si Justin Brownlee ay talagang isa sa kumbaga bumubuhat dito sa Barangay Ginebra, at alam naman natin yan, no? Maging sa ating Gilas Pilipinas. Pero kung hindi man siya paglaruin muna sa ating national team, pwede naman kasi yun sa Barangay Ginebra muna siya, para hindi, kasi pag pinagsabay mga kabasketball, Gilas tapos Barangay Ginebra, baka hindi kayanin ni Justin Brownlee. Syempre kakabalik lang niyan sa paglalaro, at meron kasing matinding problema itong ating national team, dahil etong ang si AJ Edu ay ooperahan, no? Magkakaroon siya ng surgery kasi na-injury siya doon nga sa kanyang kupunan sa Japan B-League, dyan nga sa Toyama Grouses, at naka-schedule siya na magkaroon ng surgery. So ibig sabihin mga kabasketball, kakailanganin natin ng isa pang malaki, diba? Kung halimbawa etong si Kai Soto lang halimbawa yung matitira, diba? Kailangan niya ng makakasama, at sa malamang ay si Angelo Kwame ang kuning naturalized player ng ating Gilas Pilipinas na matibay na, di ba? Tapos samahan pa ng mga Justin Baltasar, saka ng mga players diyan nga sa UAAP, NCAA, at kung saan man na pwedeng sumuporta, kasi nga ongoing pa hanggang February, no? Etong PBA, sinabi na yan ni Al Francis Chua. Dito naman sa naging balita ng One Sports PH ay inamin, ito ibinulgar to, no, ni Coach Tim Cone, ngayon niya lang daw sasabihin to, na itong si Justin Brownlee na ikinukonsidered ng karamihan ng mga Pinoy basketball fans na greatest PBA import of all time, ay natuto or mas lalong gumaling sa pamamagitan ng triangle system ni Coach Tim Cone. Paliwanag ni Coach Tim Cone, doon daw kasi sa triangle system na ginagawa niya ay napupuwersa etong si Justin Brownlee ng kumbaga pumwesto or dumiskarte ng iba't ibang mga paraan, no? Kasi ito talaga yung decorated na sistema ni Coach Tim Cone na alam naman natin maging sa Asian Games, no, na nakapag-champion pa rin sila. Patungkol naman dito sa naging balita ni Jerry Ramos ng Spin.ph ay nakatakdang magbigay ng scholarship etong MPBL diyan nga sa kanilang mga junior players, at magkakaroon nga ng selection mga kabasketball ng mga players, at yun yung mga bibigyan nila ng scholarship at mag-aaral nga dyan sa University of Makati. So yung mga graduate
yung mga isinilang noong 2005 at under 18 no ay bibigyan nila ng 4 years na scholarship, may kasama pang mga allowance, yung mga iba pang gastusin no. Tutulong din sila sa pagkain, sa dorm, sa miscellaneous. Napakaganda niyan para sa future ng mga players na mapipili netong MPBL. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.